Binabala kong ba ibenta yung bisikleta mo? Or baka nagbabala kang bumili ng second-hand na bisikleta? Panoorin mo itong video na to dahil ngayong Bike Tech Tuesday ang pag-usapan natin ay 5 dahilan... mali. 5 hindi mo dapat gawin bago ibenta ang iyong bisikleta. Magandang araw mga Mapsters. Today's Tuesday and for Bike Tech Tuesday, ang pag-uusapan natin is yung 5 hindi mo dapat gawin bago mo ibenta ang iyong bisikleta. Bakit ko sinabing panoorin mo to kung nagbabala kang magbenta or babala kang bumili ng second-hand na bisikleta? Kasi ito rin yung mga bagay na kailangan mong tingnan or signs na hindi okay yung bisikleta kapag binibenta nila ng second-hand. Kung ikaw naman ay magbebenta ng bisikleta, ito yung 5 bagay na dapat mong iwasan or hindi gawin bago ibenta ang iyong bisikleta. Bakit mo kailangan itong iwasan or hindi dapat gawin? Kasi ito yung makakatulong para mas madaling mabenta yung bisikleta mo at makaiwas ka sa problema sa bibili ng bisikleta mo. Alam ko marami nagbebenta ng bisikleta ngayon kasi marami nang nagsasawa or nag-quit na dahil tapos na yung pandemic. Siguro makakatulong sa inyo to para mas madaling yung mabenta yung bisikleta nyo nang hindi kayo magkaka-issue or mas madaling makita ng mga bibili kung may problema ba yung bisikleta nyo. Isa pa is mas makakatipid kayo pag pinanood nyo itong video na to dahil pwedeng mapababa nito yung cost ng bisikleta sa inyo. So tara, umpisahan na natin. No? Okay, so una sa 5 hindi mo dapat gawin bago mo ibenta ang iyong bisikleta. So unang-una dyan is ipa-service yung bisikleta. When you say ipa-service is palinis nyo siya or ipa-repack nyo yung mga bearing, ipakalas nyo siya and palitan ng mga bagong kable. So huwag nyo nang gawin yon. Kasi kadalasan ng mga bumibili ng bisikleta, pagkakuha nila ng bisikleta is it's either kinukuha lang nila yung mga parts or sila na mismo nagsa-service or ipapa-service din naman nila yan. So para mas mabenta mo siya sa tamang presyo, hindi na dumagdag pa sa gastos, mas mabebenta mo ng mababang presyo yung bisikleta mo dahil hindi mo na kailangang ilagay pa yung presyo ng pagpapa-service na usually 1,000 plus or depende sa dami ng pinapa-service mo, na hindi mo na itagdag sa cost ng bisikleta yon. So, panalo yon para sa'yo na nagbebenta dahil hindi ka na rin maaabala and panalo rin yung sa bibili na hindi naman niya kailangan ng bagong service ng bisikleta and pwede naman niya ipa-service yon kung gusto niya or kung kailangan ng service ng bisikleta. So, pangalawa sa 5 hindi mo kailangan gawin bago ibenta yung bisikleta. Pangalawa is kung naka-road bike ka, palitan yung bar tape. Although, part ng service to pero yung iba kasi, binibilan muna nila ng bar tape para magmukhang bago yung bisikleta para sa mataas na resale value. Well, actually, kung negosyante ka, kung nagbabuy and sell ka ng bisikleta, pwede mong gawin yon. Pero para sa akin, sa pagiging reasonable lang or pagiging reasonable lang na hindi na tumaas pa yung cost ng bisikleta, magkano rin yung mga gandang klaseng bar tape, pwede mo lang ibawas yon sa cost ng bisikleta or sa presyo ng bisikleta ang binibenta mo na second hand, hindi na ito makakapagpadagdag pa sa presyo. And yung bar tape naman, kadalasan is personal preference yan. And isa yan sa mga unang-unang gustong palitan ng mga bumibili ng mga second hand na bisikleta. Kasi alam nila na gamit yung bar tape, mas maganda kung bago yung bar tape, malinis. So papalitan din naman nila yan. So kung nagbabala kang ibenta yung bisikleta mo, specifically yung road bike, hindi mo na kailangan palitan yung bar tape para tumaas yung value niya. Maaaring tumaas nga yung value niya dahil bago yung bar tape, pero gagastos ka lang din and magagastosan mo lang din yung buyer. So, mas maganda kung hindi mo na lang palitan at hayaan mo na lang yung buyer ang magpalit ng bar tape. Para naman sa mga naghahanap ng second-hand na bisikleta, okay lang kung medyo worn out yung bar tape. Make sure na pag tumingin kayo, huwag niyong piliin yung bagong bar tape or huwag niyo i-consider dahil malinis yung bar tape. I-consider niyo pa rin yung ibang parts ng bisikleta dahil yung bar tape is isa sa mga magandang palitan yan pagkabili nyo ng bisikleta or pagkakuha nyo ng second-hand na bisikleta. Pangatlo, sa mga bagay na hindi mo dapat gawin bago ibenta ang iyong bisikleta. Ito madalas to, no? Pinturahan or ipa-repaint yung bisikleta. Bakit hindi mo dapat papinturahan or ipa-repaint yung bisikleta bago mo ibenta? Especially kung naka-carbon ka na bisikleta, hindi mo dapat ipa-repaint ito. Kasi posibleng maging issue to na iniisip ng mga tao na nadisgrasya ka, baka nagsemplang ka, baka na-repair yung carbon, or baka may mga damages kaya mo pinapintura. Mas madaling mabenta sa marketplace yung mga bike na hindi pinturado kaysa doon sa mga pinturado, kahit pa maganda yung pagkakapintura nito. Dahil iniiwasan to ng mga buyer dahil sa dahilan na posibleng may damages or dating nadisgrasya yung bisikleta kaya siya may pintura. Alam ko yung iba naman dyan, malinis yung intention nila dahil gusto nilang maganda lang picture ng bisikleta.
Pero mas gusto naming mga buyer ng second-hand na frame na makita yung raw na bisikleta and let us decide kung papapinturahan ba namin, kung may mga gasgas siya, and yung mga damages ba niya ay okay pa or hindi naman masama. Kaysa pag-isipan namin yung bike frame na pinturado na hindi namin alam kung ano talaga yung nangyari. Kailangan nyo i-consider yon kasi totoo yan na medyo nahihirapang ibenta yung mga frame na pinturado na or repainted na. Para naman sa mga nagbabalak bumili ng second hand, yun na nga, pag repainted yung bike, medyo hindi mo alam talaga kung nagka-problema na siya or nagka-damage na siya, na wala tayong idea doon sa history ng bike. Pangapat, sa 5 hindi nyo dapat gawin bago ibenta yung bisikleta. So pangapat is lagyan ng sticker yung mga problema. May mga whether gas-gas ba to, may dent ba yung frame. Common to sa fixed gear, no? Kasi yung mga fixed gear, minsan nababagsak nila, nagkakadent, or minsan sa road bikes, sa mountain bike, huwag yung lalagyan ng sticker yung mga gas-gas or yung mga problema ng bike. Kasi mas gusto ng mga buyer na nakikita nila kung ano yung problema ng bisikleta. Mas madali naman para sa mga buyer yon na malaman na kung talaga may gas-gas siya or kailangan ba ng repaint, kailangan i-repair yung bisikleta, mas magiging malinaw yung usapan nyo kesa sa pagka nag-meet up na kayo or kung kailan kukunin na yung bisikleta or pag nakuha na yung bisikleta, malalaman nila na may damage pala, may gas-gas pala, or may dent pala, natakpan lang ng sticker yung bisikleta. Isa pa dyan yung mga carbon look na sticker, huwag yung lalagay sa bisikleta nyo yan kasi hindi yan nakakadagdag ng value and most likely sign niya na may problema yung bisikleta kaya nyo nilagyan ng sticker na ganyan. So, kung magbebenta kayo, kung may sticker siya, mas maganda tanggalin nyo yung mga sticker na nakadikit or wag nyo na lang lagyan talaga ng sticker kapag may mga gas-gas or may mga dent yung bisikleta nyo. So, ma-share ko lang noon, a few years ago, may nag-viral na kwento na may nagbenta ng, alam ko, fixed gear na bisikleta to. Merong crack sa top tube yung bisikleta. So, ang ginawa ng seller, nilagyan lang ng sticker and then binenta pa rin. So, yung pagkakabenta na yon, na-post siya sa internet. So, nag-viral yung issue na yon na nagbenta siya ng bike frame na may crack at tinakpan ng sticker. So, medyo naging meme siya nung time na yon, sumikat siya. So, yun, wag yung gagayahin yon and sana maging honest tayo sa lahat ng issue ng bisikleta. Diyan na nga papasok yung ating panlima na hindi mo dapat gawin bago ibenta ang iyong bisikleta. Dapat is maging honest ka sa issue ng iyong bisikleta. So lahat naman ng second hand na bisikleta, posibleng may problema, whether may gas-gas, nabagsak, nagka-dent, especially kung may crack, kailangan sabihin nyo yan, kailangan malaman niya ng buyer. Lalo na sa carbon. Pag sa carbon kasi may mga chance na nagsemplang pala kayo, tapos kailangan yung sabihin, dahil kailangan talaga isabihin nyo yung sa bibili. Kasi minsan yung pagkasemplang nyo na yon, maaring walang visible na crack. In the future, pwede maging problema yon dahil kung nagkaroon ng crack yung frame nyo na sobrang liit, tapos binenta yung second hand, hindi kayo naging honest sa problema, posibleng lumaki yon at abutin yung disgrasya dun sa nakabili ng second hand. So kung nagsemplang kayo, biya na sabihin nyo nagsemplang kayo or at least ipaalam nyo at maging honest kayo doon sa issue. Kasi ang carbon, hindi naman yan pag nagsemplang kayo sasabog or magkakrak agad ng malaki. Hindi naman agad-agad. Minsan, nagkrak lang na maliit, nagkaroon ng delamination lang, pero through time, lumalaki na lumalaki. So, posibleng madisgrasya pa yung nakabili kapag meron pala siyang problema na gano'n. So, I hope maging honest kayo sa bibili, kasi masama yun para sa atin and masama yun para sa bibili ng bisikleta natin. So, para sa akin, sa personal kong experience, ano ba yung mga bike na nabenta ko so far? Lahat ng bike na nabenta ko, masaya naman yung mga nakabili. And binibenta ko yung mga bike ko halos sa lahat ng mga nakakilala pa rin sa akin. And hanggang ngayon, alam ko kung nasan sila dahil nagiging mga kaibigan ko yung binibentahan ko ng bike. Dahil hindi ko naman sila pinagsasamantalahan and yung presyo pa nagbenta ako is very reasonable naman. And gusto ko sana hanggat maaari, yung mga nakakabili ng bike ko ay siklista rin talaga na magagamit araw-araw pa rin yung bisikleta. And so far, alam ko na na-enjoy naman nila yung mga bisikleta na binenta ko sa kanila dahil wala naman talagang issue or problema yon. So yun, I hope maging guide sa inyo itong 5 hindi nyo dapat gawin bago ibenta ang bisikleta. And para naman sa mga bibili ng second hand na bisikleta, pwede nyo i-consider itong 5 tips na to na red flag or masamang sign kapag may problema yung bisikleta. So nagbenta ka ba ng bisikleta? Nagkaroon ka ba ng issue sa pagbili ng second hand na bisikleta? Let us know sa comment section para matuto rin kami at matuto yung mga viewers ng video na to. Mabilis ang video lang, maiksing video lang for our Bike Tech Tuesday.
I hope nagustuhan nyo. Thank you guys for watching. Sa mga bago sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. Go vegan!